Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo tumayo. Amen, hallelujah. Kaya basahin natin ang ating scripture today na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na pinapahayag para sa atin, ang bawat isa sa atin. Amen. Sabi diyan sa Matthew chapter 16 verse 24, Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. We are disciples. Tayo ba'y disipulo ng ating Panginoon? Amen. At you say, Amen. Kasi tinanggap mo ating Panginoon, it's you follow His steps sa ating Panginoong Jesucristo, you are the disciple of Christ. Amen, hallelujah. Kaya tayo manalangin. Yes, Lord God, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nandyan para sa amin, Panginoon. O Lord God, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Use me, help me, Panginoon, O God. Protect me, guide me, Panginoon, O God. Kung ano man yung pinaparating mo sa amin, Panginoon, yung salita mo, Lord, yung i-reveal mo para sa akin, Lord. Lord, thank you for the privilege, Panginoon, O God, na ginamit mo ako, Panginoon, O God, sa church na ito to encourage one of us, Panginoon, O God, sa mga kapatiran, online at on-site, Lord God. Lord, na hindi nila ako makikita kundi ikaw lamang, Panginoon, O God. Lord, na maintindihan nila, Panginoon, at maintindihan ko rin, Panginoon, kung ano yung pinapahayag mo para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa grace, salamat sa love, salamat sa mercy, Lord God. Salamat, Panginoon, sa revelation mo para sa amin. Sa Matthew 16:24, Lord God, we are disciples to you, Lord God. Thank you, and na ito, Panginoon, na ibinabalik ko lang, Panginoon, ang pinakmata sa pupuri, parangal, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. No, we called you our disciples kasi sabi nga sa atin, no, type amen kung ikaw ay disipulo ng ating Panginoon. No, kaya mga kapatid, no, bakit ba sinabi ng ating Panginoon dito sa atin, no, na Jesus said to disciple, is his disciple, alam natin, no, the first disciple of Christ, sino ba? Kung alam natin, si Andrew, mga kapatid. Si Andrew, yung unang na-meet ni Jesus. No? Bago si Peter, James, and John, mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, no? Kasi nga alam natin, no, yung disciple ng ating Panginoong Jesucristo, si Peter, nandun sa bangka, di ba? Bago nakita ni Andrew, si ating Panginoon, pinupunta niya patungo sa ating, si Pedro, pinakilala niya. This is the first disciple of Christ is Andrew, mga kapatid, no? Then, lahat tayo, pag tinanggap at na-meet natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, inallow natin ang Diyos sa buhay natin, we are disciple of Christ. Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, no, sinabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad, at sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Na mahirap ba maging disipulo ng ating Panginoon? Di ba? Mahirap, no? Kasi mahirap talaga maging disipulo ng ating Panginoon. Ano ba itong disipulo? What is disciples? Para maintindihan natin. Sabi dito, disciples, someone who is following Jesus, being changed by Jesus, and He's committed to the mission of Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya tayo bilang isang disipulo, dapat tayo ay mabago sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat binago ka ni Jesus bago ka maging disciples. At dapat nakatuon ka sa kanyang misyon ni Jesus. Amen? Kung ano yung pinapagawa mo, na pinapagawa ni Jesus sa atin, dapat sundin natin. Kasi nga sabi, we are disciples. Tinanggap mo ang ating Panginoon. Na-meet mo yung Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi ka matatawag na disciple kung hindi mo naman sinunod yung kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi ka maging disciple kung hindi ka binago ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! And the title today ng ating scripture, no? Ating mensahe, sabi dyan? Yan, no? The demands of discipleship.
Amen? Ito po ang demands, yung hinihingi ng ating Panginoong Jesucristo para tayo maging disipulo sa Kanya. Amen? Amen? Tayo ay naghayag. No? Ito ang gusto ng ating Panginoon. Ito ang hinihingi ng ating Panginoong Jesucristo para magiging disciple tayo at magpaka-disipulo sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, Jesus began by presenting the demands of disciples. Look, sabihin natin na at the verse 24, then Jesus said, his disciples, if anyone will come after me, he must deny himself and take up the cross and follow me. No? Ganun po mga kapatid. Ganun po yung hiningi ng ating Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa atin na, sige, sundin lang niyo lang ako. Hindi. Ang gusto ng Panginoon sa atin, yung tatlong bagay na gustong hiningi ng ating Panginoon para sa atin. Amen? Hallelujah. Then Jesus already told the disciple what must happen to him when he got to his Jerusalem. No? Sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad, no, na kung ano yung dapat mangyari sa kanya pagdating niya sa Jerusalem. Di ba, nung pumunta nga sa Jerusalem, no, di ba, sabi nga doon kanina, na Hosanna, Hosanna is the highest. No? Kung ano yung madadatnan niya patungo sa Jerusalem. No? Sabi niya, now, He tell us what we must do in order to follow Him. Jesus gave us 3 demands of discipleship here, mga kapatid. No? May 3 bagay, no, na ibinigay sa atin, may hinihingi si Lord. No? Na ibinigay sa atin ni Jesus ang 3 hinihingi na pagiging disipulo. No? Na may 3 bagay siya. No, hiningi para sa atin. Kung tayo, isang disipulo, kung tayo ay disciple, followers ng ating Panginoon, 3 bagay lang hiningi ng ating Panginoon. Number 1, deny yourself. Amen. Amen. Kung tayo, mga kapatid, kung itakwil natin ang ating sarili, isa tayo sa disipulo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, no, madaming mga Kristiyano na hindi pa tinakwil ang kanilang sarili. Amen? Kaya mga kapatid, if you are disciple of Christ, deny yourself. Amen? Hallelujah. The first demand, discipleship, is that you deny yourself. Amen? Before you follow Christ, no, bago ka sumunod sa ating Panginoon, itakwil mo muna yung sarili mo. No? Ano ba dapat natin gawin? No? Dapat hindi kilalanin yung sarili mo. Na mataas ka, magaling ka. Amen? Na sinasabi dito, kung ikaw ay sumunod, bago ka sumunod sa ating Panginoon, dapat ang Panginoon lamang ang masusunod sa buhay mo. Dapat hindi yung sarili mo. Amen? Let's face it. Sabihin mo, you were number 1. No? Alam natin, ang ating Panginoon, she is the number 1 of God sa ating buhay. Amen? And you made decision in life according what you wanted. No? Na, gusto ko ako yung masusunod sa sarili ko. Amen? Amen? Ganon po, mga kapatid. Madami pong ganon, no, na gusto ko, kung ano yung ginagawa ko, anong decision ko sa buhay, gusto ko ako yung masusunod. Amen? But, how they will most benefit you? Ano ba dapat makabenepisyo kung tayo ay mag-deny yourself sa ating sarili? But now you have a new master. Ito po mga kapatid, ito po yung benepisyo. Meron ka ng bagong master, kundi ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Amen? Hindi na yung sarili mo. Sabihin mo na, ako naman kasi, ako namang nagdadala ng sarili ko. Amen? Ba't ako susunod? Amen? But if you are denied yourself sa sarili mo,
you are the disciple of Christ. Amen? You are a disciple of Christ. Your first loyalty is to Him. Dapat ganun mga kapatid. Yung loyalty ay dapat nandun sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat siya yung maghari sa buhay mo. Dapat first priority ang Panginoon sa buhay mo at sarili mo. Amen? Then sabi pa dito, you need to make decision according to what will bring the most glory to Christ. Amen? Kung ano yung purpose, layunin, dapat nandun yung kalooban ni Kristo sa buhay mo. Amen? Hindi yung sarili mo, hindi yung kalooban mo mismo, kundi kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Then sabi pa dito, not the greatest benefits to you is not about you. It's all about Jesus. No? Hindi yung sarili mo lang nakabinipisyo, kundi ito ay lahat po ay para kay Jesus. Amen. It's all about Jesus, mga kapatid. Hindi yung sarili mo. Amen? Kaya mga kapatid, tignan natin yung sarili natin. Karapat dapat ba tayo maging disciple of Christ? Karapat dapat ba tayo na maging disipulo sa bawat isa sa atin? Amen? Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi dito mga kapatid, lahat po ang ginagawa po natin, it's all about Jesus. Amen? Kung ano yung ginagawa natin, ano itong pinapahayag, no? Yung nilalakaran natin, it's all about Jesus. Hindi sa sarili mo, hindi kay Pastor Mel, hindi kay Pastor Rich, hindi kay Coach Jeff, no? It's all about Jesus. Kung anong narinig mo, hindi ito sa amin, kundi ito ay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sinabi sa atin ng ating Panginoon na tayo, kung tayo ay sumunod sa ating Panginoon, dapat talikuran natin lahat kung anong meron tayo. Kung anong yung dinadala-dala natin, talikuran natin lahat. Because it's all about Jesus. Amen. Hallelujah. Kung ano man yung dinadala natin, sakit man, circumstance, trial, problem sa buhay, talikuran natin. It's all about Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi nga, sa Luke chapter 14, verse 33 said, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Malinaw po mga kapatid. Kung hindi mo give up ang lahat ng bagay, kung anong yung dala-dala mo, you cannot be my disciple. Ang Panginoon po nagsabi sa akin, hindi po ako. Amen. Kaya nga, kung hindi natin talikuran ang lahat ng bagay, no, dala-dala natin, sin, hatred, gahaman man, no, inggit, kung ano man yung mga dinadala mo sa sarili mo, hindi ka matatawag na disipulo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, deny yourself. Because Jesus is our new master. Kaya nga mga kapatid, no? Talikuran mo, itakwil mo ang iyong sarili. Because meron ng Panginoon sa puso mo, sa buhay mo, na may-ari sa iyo. Kaya mga kapatid, Jesus' teaching is sa Luke challenge the attachment to material possession, no? Na lahat ng ating material possession, no, na sinasabi need to be challenged. Kung ano man yung dinadala-dala mo, material possession, no? Kaya nga be deny, no? That underscores that true discipleship requires our willingness. Dapat nandun yung pagpayag. Amen. Pagkukusa. To let go of everything that holds us back
from fully committed to God. I-let go mo na yan, kapatid. Masasaktan ka lang. Amen. In everything, kung anong mang yung hinahawakan ka pa, sa iyong likod, hinahawakan ka pa sa mga kasalanan, let go. Kung ano man yung pumipigil sa iyo, sa pag-commit sa ating Panginoon, i-let go mo na. Dapat nandun yung pagkukusa. Amen? Kung tayo ay isang disipulo ng ating Panginoon, i-let go mo na lahat ng mga bagay na yung nakakaharang sa ating pag-commit sa ating Panginoon. Kasi nga mga kapatid, tayo bilang isang disipulo, tayo ay nagdi-disciple sa ating mga kapatiran, dapat walang nag-hold sa iyo. Amen? Hallelujah. Then, that radical call to self-denial us to prioritize our spiritual journey over earthly wealth and security. Mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, minsan kasi nandun pa tayo sa makamundo. No? Nandun pa tayo sa early wealth, no? Sa mundo ito, no? Na yung sarili mo na kinakapitan ka pa sa makamundong dito, sa mundong itong babaw. No? Na ayaw mong pag-ibigay sa Lord, ayaw mong pag-surrender sa Panginoong Hesus, na dala-dala mo pa. Kaya mga kapatid, i-let go mo na. Amen? Hallelujah? In Matthew chapter 16 verse 25 to 26 said, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Mga kapatid, bakit po natin, mga kapatid, na kung hanapin natin ang Panginoon, kung hinahanap mo yung sarili mo, ikay mawawalan. Hanapin natin ang Panginoon. Kaya nga sabi nito, ang naghangad na may magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Amen? Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Amen? Hallelujah? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig? Di ba? Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ganun po mga kapatid. Kung tayo ay nandun pa sa mundong ito, yung buhay natin, sino ba magbabayad? Yung pera mo na nandyan sa bank account? Amen? Yung malaki ba? Kaya ba bayaran? Yung buhay mo ay nawala sa ating Panginoon? Hindi. Kaya nga sabi sa kanta, di ma-measure yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin maarok. Amen? Hallelujah? Kaya nga mga kapatid, hindi sapat na bayaran mo ang iyong kasalanan sa sarili mo lamang. Amen? Pero, by His grace, na hindi karapat-dapat na maging sayo, binayaran ng ating Panginoon. Salamat, Lord! Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, if we are disciples, dapat nating lakaran kung ano yung ipinapayag sa ating ng ating Panginoong Hesukristo. Why do we want to deny ourselves, take up the cross, and follow Christ? What is the reason? Anong rason, mga kapatid? Sinabi dyan, anong reason? Nakikita natin sa verse 25. Yeah? Amen? Verse 25 give us the reason why. For whoever wishes to save his life, sabi niya, will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ito po yung rason, mga kapatid.
No, kailangan natin tagpuin ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin para hindi tayo mawalan. Kung sarili natin, kung hindi natin dinay yung ating sarili, mawawalan tayo. Amen? Bilang isang disipulo, kailangan natin itakwil ang ating sarili sa makamundong ito. Amen? Para tayo ay bibigyan ng ating Panginoon na pagpapala. No? Yung grace, salvation ng ating Panginoon. Amen? Losing our life for His sake is order finding abundant life Jesus promises. No? Ang pagwawala ng ating buhay alang-alang sa Kanya upang matagpuan ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus. No? Mga kapatid, no? Alang-alang sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng masaganang buhay. Amen? Kaya mga kapatid, no? Na tinawag, no? Nung na-meet ni Jesus si Pedro, si Peter, no? Anong binalik sa kanya? Amen? Ayaw niya maniwala. Hindi, wala na tong isda dito eh. Ilang beses na ako naghuli eh. Wala talagang isda eh. Amen? Pero, nandun ang ating Panginoon. He gave, I know the power of the Lord is possible. Amen? Kaya nga, binigyan si Peter ng masaganang buhay, masaganang isda na dumating sa kanyang pukot. Amen? Hallelujah. Kaya ganun mga kapatid, huwag natin, sarili lang natin isipin. Isipin natin kung paano gumalaw ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya huwag natin unahin yung sarili natin. Unahin natin ang Panginoon. Amen? Sabi pa dito, no? The Lord saying this, whoever lives only to save his earthly, physical life, he sees a comfort of acceptance by the world, will lose it his opportunity for the abundant life, no? Mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon, nung sino mang nabubuhay para lamang iligtas ang kanyang makalupang buhay, physical na buhay, ang kanyang kaginhawaan at ginhawa ay makatanggap ng mundo. Ay mawawalan ang kanyang pagkakataon para masaganang buhay. No? Nawawala tayo mga kapatid kung tayo ay susunod sa makamundo at ating sarili. Mawawalan tayo. Mawawalan tayo ng pagkakataon na bigyan tayo ng masaganang buhay. Kasi sinunod natin ang ating sarili na, gusto ko to Lord, ako ang mamamahala sa buhay ko. Amen? Dapat hindi mga kapatid. If we are disciple of Christ, kailangan natin i-deny ang ating sarili. Amen? Hallelujah. And number 2, sabi diyan, take up your cross. No? Mga kapatid, sabi diyan, take up your cross, pasanin ang kanyang cross. No? Mga kapatid. Kaya nga, na tayo bilang isang disipulo at followers ng ating Panginoon, dapat din natin dalhin kung ano yung dinala ng ating Panginoon. Amen? The second demand of discipleship is that you take up your cross. Kaya ba natin gawin yon? Amen? Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, kung ano yung persecution na dumating sa iyo, kung ano mang circumstance ang dumating sa iyo, ang trials, problem, dapat kayanin natin dalhin. Kaya dapat kaya natin i-carry. Kahit ang bigat-bigat na, pero kaya pa rin natin pasanin. Hallelujah. Amen. Dapat ganun mga kapatid, bilang isang disipulo. Hindi, pagdating ng bagyo, nawawala tayo. Amen. Dapat pag dumating yung bagyo, lagi tayong handa. Amen. Ganun po mga kapatid. Kung tayo ay isang disipulo, dapat natin pasanin kung ano yung darating na bagyo sa atin. Amen? Kasi nga, tinanggap mo na ng ating Panginoon. Sabi mo nga Jesus is the Lord, our Savior, our life. Pero hindi mo naman dinala yung cross ng ating Panginoon.
Amen. Jesus is talking about here, carrying the cross does not mean suffering the normal process, prostration of life that all people suffer with, they are Christian or not. No? Na kung tayo ay nagpasa ng cross ay hindi nahuhulugan na pagdurusa sa mga normal na pagkabigo sa buhay ng dinaranas ng lahat ng tao. Maging sila man ay Kristiyano o hindi. No? Na ito po ay hindi nahuhulugan na pagdurusa. No? Sumunod ako kasi daming problema dumating eh. No, sumunod ako sa Panginoon, nang nandun na nakita, na-meet ko na ang Panginoon, daming dumating sa buhay ko. Amen? Sino nakakaranas yan, mga kapatid? Amen? Marami, mga kapatid. Pero hindi nahuhulugan na pagdurusa yun. Na ibinigay sa iyo, magdusa ka. Hindi ganun ang Panginoon. Amen? Hallelujah. This is a test of faith. Dapat na tayo ay maturuan sa ating panampalataya. Amen? Hallelujah. Kasi nga mga kapatid, carrying the cross means suffering for Christ. Amen? Sa pagpasa ng cross, dapat nang hulugan ng pagdurusa para kay Kristo. Hindi para tayo ay pagdurusahan. Sabihin na, ang dami ng problema nung na-meet ko ang ating Panginoon, nung sumunod ako, ang dami problema. Hindi po mga kapatid, no? Ang sinabi ng ating Panginoon, dahil tayo bilang isang disipulo ay hindi ito para sa akin. Ito ay para sa aking Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah! Sabi pa dito, it means dying to yourself and living for God is refers to sacrifice you make because you are Christian. Amen? Including the willingness to suffer the greatest sacrifice of all. Dapat mga kapatid, may kusang loob tayo magdusa kasi alam natin, merong tayong Kristo nag-sacrifice sa atin. Dapat ganun din tayo bilang isang disipulo. Amen. I know na lahat tayo na sumunod sa ating Panginoon, but praise God na hindi iniwan ang ating Panginoon. Hallelujah. May dumating man na bagyo, nandyan pa rin. Amen. Ang tibay ng pagka-build. Amen. Hallelujah. Willingness to give up your life, rather deny Jesus as your Lord, as Savior. That's the second demand, disciple. Jesus said, take up cross. Amen. Hallelujah. No? Napakaganda mga kapatid. Napasanin natin kung ano yung pinasa ng ating Panginoon, ganun din dapat tayo mga disciple. Ganun din tayo yung mga followers ng ating Panginoon. Dala-dala natin kung ano yung pasa ng ating Panginoon para matatawag tayo na disipulo ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga sa Matthew chapter 10 verse 38 in IB version, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Grabe, no? Itong warning sa atin ng Panginoon. Ang hindi po mapasa ng kanyang cross at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Gusto mo ba sabihan ka nito ng ating Panginoon? Kung ikaw ay disciple, kung ikaw ay Christian, ikaw ay believers. Amen? Di ba hindi? Because I know na Jesus in your life na dapat tayo ay sumunod kung ano yung pinasan niya para sa atin. Dapat ganun din tayo. When Jesus commanded His followers to take up the cross, He gave the ultimate challenge to us to give up everything to follow Him. No? Binigyan tayo ng challenge, mga kapatid, na i-command sa atin ng ating Panginoon, sa mga followers, mga disipulo, na i-give up natin, iwanan natin kung ano yung mga nandun sa atin, sa lahat ng everything, yung lahat ng ating mga ginagawa para lang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay isang followers ng ating Panginoon, kung tayo man ay isang disipulo,
kailangan natin, karga-karga natin at pasanin natin kung ano yung mga panghuhusga, persecution sa simbahan, kung ano man yung nilalait niya para sa atin, tanggapin natin, dala-dala natin kasi nga disipulo tayo. Amen? Harapin natin. Amen? Hallelujah. Sabi pa dito, everything to follow Him, no reserve, no retreats, and no regrets. Amen? No reserves, no retreats. Huwag tayong susuko. Amen? Hallelujah. May dumating na trials, huwag tayong susuko. No retreats and no regrets. Huwag tayong mag-regrets din. Mga kapatid, no? Kaya nga, sabi, Jesus said, who does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo dapat unahin natin sa lahat ang ating Panginoon. Amen. Unahin natin lahat. Kung sa asawa man, sa anak man, sa pamilya man, dapat natin unahin muna ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi nga sa Matthew chapter 10 verse 37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Amen. Kung ano man yung inuuna natin sa bawat araw, inuuna natin, kung ano yung ginagalaw natin, everyday, kung ano man yung ginagawa natin, cellphone, work, na masigit pa yung inuuna mo sa ating Panginoon, sabi ng Panginoon sa atin, hindi tayo karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, na in this same context said, he who loves a father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves the son or daughter more than me is not worthy of me. Hindi sinasabi ng ating Panginoon, He is not saying we should not love our parents or children. Amen. Hindi nagsasabi ang ating Panginoon na hindi natin mahalin ang ating asawa, anak, magulang. Hindi sinasabi ng ating Panginoon. He's saying that He must come first above and beyond our love for our family. Dapat mas higit natin unahin ang ating Panginoon kaysa ating pamilya. Amen. Mga kapatid, kailangan po natin, Panginoon, lahat ng ating gagawin, unahin natin ang ating Panginoon. Amen. Huwag nating chicken choice. Huwag nating dalawang piliin nating Panginoon. Dapat una siya lagi sa buhay mo. Kung ikaw ay disciple of Christ. Dapat nandun, mga kapatid. He take up the cross, right, the middle of the context. Our everyday life, take up the cross means daily priority. Amen. Dapat mga Kristiyano, believers, dapat top priority ang ating Panginoon. Kung tayo ay magpasan ng kanyang cross at ating mga cross, dapat top priority ang ating Panginoon. It means our schedules, focus, and devotion. Amen. Kung ano man yung schedules mo dyan, huwag muna yan. Ang dami naman, mga kapatid, yan pa, schedule lang ang Panginoon na hindi mo inuna. Amen. Dapat nandito tayo, focus tayo. Kung ikaw nandyan sa online, i-focus natin ang sarili para sa Panginoon. Amen. Our devotion, dapat una lagi yan. Pagising sa atin sa umaga. Sa bawat isa sa atin. Devotion. Amen. Hallelujah. Para nandun po, pag nagdi-devotion tayo, nagpe-pray tayo sa atin, bawat isa sa atin, maganda yung gising natin. Maganda yung araw-araw nating ginagawa kasi inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya bakit ba kailangan,
it means following Jesus without any reservation. Amen? Dapat kung tayo ay sumunod sa ating Panginoon, dapat hindi siya reservation sa bawat isa sa atin. No, hindi, reserve ka lang, Lord. Unahin ko muna yung lakad ko ngayon. No, hindi po ganoon ang isang disipulo. Hindi siya reservation ng ating Panginoon. Dapat siya yung una. Dapat siya yung first reservation mo sa bawat isa sa amin. Amen? Hallelujah! Sa bawat nga ginagawa mo, mga kapatid. Kasi nga, mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi nabubuhay na tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Kaya nga, sabi nga sa Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and no longer live, but Christ lives in me. No? Mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay ngayon, kundi sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sabi pa yan, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. Who is the Son of God? Jesus Christ, who loved me and gave me Himself for me. Ganun po mga kapatid. Kasi nga si Paul, no, nagsasabi sa atin, which challenge us, na hindi na tayo pamamayari ng sarili natin. Nandyan na ang Panginoon sa buhay mo. Tinanggap mo na si Lord. You are Savior and the server or Lord sa buhay mo. Tinanggap mo na, hindi na sarili mo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo, bilang isang Kristiyano, na dapat mabuhay na tayo na may Kristo. Paul's declaration, the Galatian highlights is essence Christian identity through self-denial. No? Mga kapatid, no, na sinasabi, yung true identity mo nga na ngayon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na sarili mo. Amen? No? Then, by allowing Christ to live through us, we renounce our old selves and live by faith. Mga kapatid, kung ano man yung nakaraan mo, ano man yung lumang ikaw, ay hindi na ikaw yan sa ngayon. Dahil meron ka ng Kristo sa buhay mo. Manatili ka, mamuhay ka sa panampalataya ng ating Panginoon. Amen? Then, the profound union with Christ empower believers to live according God's will, guided by His love and sacrifice. No? Dapat ginabayan tayo ng pagmamahal at pagsakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. According, no, layunin ng ating Panginoon, according what God's will for us. No? Kung ano yung kalooban ng ating Panginoon para sa atin. Mga kapatid, no? Uulitin ko, hindi ka na may-ari sa buhay mo ngayon. Nung tinanggap mo na si Jesus, your Lord and Savior sa sarili mo, sa iyong buhay, ang ating Panginoon ay may-ari sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, your choice. Amen? May choice ka na hindi tanggapin sa ang Panginoon. Mayroong choice ka na tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya nga, bilang isang disciple sa ating Panginoon, kailangan natin pasanin kung ano yung dinadala natin ngayon, mga kapatid. No? Dapat bilang isang disipulo, kung anong dinala ng ating Panginoon, nung nandun siya sa cross ng Kalbaryo, dalhin din natin para malaganap ang kanyang salita para sa atin. Amen? Sa bawat isa, ma-encourage natin, no? Kung ano man, bawat isa sa atin, pasanin natin kung ano mang problema na darating sa ating buhay. Trials man, pasanin natin kasi mayroon tayong Panginoon na gumabay sa atin. Amen? Hallelujah. And lastly, keep following Jesus. Dapat manatili tayong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. And the third demand of discipleship is that you keep following Jesus. The first two demands emphasize the action take right. The beginning of your walk with Christ, you deny yourself and take up your cross
ready to follow Jesus. Amen? Dininay mo na yung sarili mo, take up your cross, kailangan din natin sumunod sa atin. Dapat ready na tayo to follow Jesus. Amen? Jesus right to be in. But in this third demand, emphasize the continuing nature of disciples. Following Jesus means that you go the distance. You do not just start our own path, but you continue to die daily to self as you're keeping following Jesus for the rest of your life. Amen? Nawag natin na tayo ay magsimula sa ating mga layunin, mga kapatid. No? Hindi dapat tayo minsan na masusunod ang ating sarili na hindi natin sinunod ang ating Panginoon. Dapat, mga kapatid, keep following Jesus for the rest of your life. No? Kung saan ka man ngayon, mga kapatid, hanggang sa iyong buhay, dapat nandun yung pagsunod ng ating sa pagsunod mo sa Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. No? Kaya nga, mga kapatid, na tayo bilang isang disciple, sumunod tayo kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, anong sabi niya kay Peter? Naalala natin, no? Mga kapatid, kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 4, verse 19, no? Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Amen? Na alam natin, no, na sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Amen? Kung tayo ay nasumunod na sa ating Panginoon, like Peter, James, John, and Andrew, no, the 12 disciples, mga kapatid, dapat din tayo ganun, mga kapatid. Na tayo bilang isang disipulo, Kristiyano, believers, gagawin daw tayo ng ating Panginoon to send you out to fish for people. Amen? Kaya nga, no, Jesus explained that true disciples not only believes in Him for salvation and forgiveness of sins, but also trust Him to break the power of sin in their lives by denying the self, taking up the cross, and follow after Him. Mga kapatid, no? Na tayo, bisang disipulo, kailangan po natin mangyari. Hindi natin na, ang totoong disipulo ay hindi lang naniniwala sa Kanya. Dapat, breaks natin mo, mawasak natin kung ano man yung kasalanan na kumakapit pa sa iyo. Amen? Para tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Kasi hindi tayo matatawag na Christian kung hindi natin sinuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi sa John chapter 12 verse 26, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor to the one who serves me. Amen? Kung tayo ay sa ating Panginoon, no? Kung tayo ay naghangad na maglingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. No? At saan man ako naruroon, ay pumaparoon din siya. Parangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang ganda ng promise ng ating Panginoon. Amen? Na parangalan tayo ng Ama sa langit. No? Kung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Discipleship is for everyone. No? Lahat, ang pagdisipulo ay para sa lahat, mga kapatid. Hindi lang to, kasi nga, no, na tayo in-appoint dito, tayo lang, disciple na tayo. Ito po ay para sa lahat. There are not two classes of Christian. No, hindi lang dalawa. No, itong mga klase ng Christian. Kasi nga, those who are just believe in Jesus, and then those who follow Him is disciples. No? Disciple is for everyone. If you are not following Jesus, then you cannot call yourself Christian. Amen. Mga kapatid, no? Malinaw, no? Na kung hindi ka sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo, hindi ka matatawag na Christian. Kasi without Christ, you are nothing. Kasi nga, Christian, di ba? Without Christ, I am nothing. Kung wala ang Panginoon, wala kang halaga.
Amen? Dapat, kung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay matatawag na Christian. Ikaw ay matatawag na disipulo. Amen? Hallelujah. Following Jesus is the best decision we'll ever make. Amen? No? Napakaganda, no? Na ang pagsunod sa atin ng ating Panginoon is the best decision na ginawa mo sa sarili mo. No? Not following Jesus is the worst decision you will ever make, no? Na mga kapatid, na kung hindi ka sumunod sa ating Panginoon, is the worst, no? Ikaw ang pinakasama, masama, no? Kung hindi, yung maling desisyon, no? Na ginawa mo sa sarili mo at sa buhay mo. Amen? Na dapat nandun yung desisyon na ginawa mo, na nandun na pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi pa dito, no? If you don't bear the cross, then you can't wear the crown. The demands of discipleship may be severe, but the rewards are great. No? Sabi pa nito, no? Kung hindi mo daw pinasanin ang cross, o hindi mo maisusot ang korona, maaring mabigat ang mga hiningi na pagiging disipulo. Pero ngunit, malaki ang gantimpala. Amen? Napakaganda, no? Na sa atin, bilang isang disipulo, mahirap talaga maging disciple of Christ. Mahirap maging followers of Christ. Mga kapatid. Mahirap maging Kristiyano. Mga kapatid. Pero, malaki naman ang gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay sumunod. There is nothing that compares with following Jesus. No? Kaya nga mga kapatid, following yourself is dead end straight. Kung tayo ay sumunod sa ating sarili, is a dead end. No? Nakikita mo yung dead end? No, na straight, no? Kung wala, di ba, lubak-lubak na. Di ba? Maganda yung umpisa, pero pagdating sa dulo, lubak-lubak na. Amen? Nahihirapan ka, mga kapatid. You weren't made for yourself. Hindi ikaw ang gumawa sa sarili mo. But you were made for God. Ginawa ka ng ating Panginoon. You were made for Jesus. When you follow Jesus, you will find peace and joy and meaning in life. If you are kung ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, matatagpuan mo yung kapayapaan, kagalakan, at kahulugan ng buhay mo. Kung ano ka ngayon. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, hindi mo mabigyan ng kahulugan ng buhay mo kung wala kang Kristo sa sarili mo. Amen? Hallelujah? Kung meron kang Kristo, mabigyan mong kahulugan. Nandito ako para sa Panginoon. No? Madaling isipin, no? Madaling gawin kasi may Kristo ka. Amen? Sa buhay mo. But if you don't follow Jesus, you will miss out of your ultimate purpose. No, ma-miss out mo kung ano yung layunin mo sa mundong ito. At anong layunin mo kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Ma-miss out mo yun, mga kapatid, no? And you will experience God's first judgment for sin, no? Grabe. Yung paghatol ng Diyos para sa iyong kasalanan. Following Jesus is the best decision you will ever make. Not following Jesus is the worst decision you will ever make. God calls every one of us as true disciples. Tinawag tayo ng ating Panginoon, dapat totoong disipulo ka. Amen, hallelujah. Kaya nga, para sa atin, dapat sundin natin kung ano yung pinapagawa sa ating Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon, dapat natin sundin. Kaya nga, 1 Peter chapter 2 verse 21 says, no, to this you were called because of Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow His steps. Mga kapatid, na alam natin, pag tinawag tayo ng ating Panginoon, no, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa dapat tularan. No? Alam natin, mga kapatid, no? Sabi nga ni Pedro sa atin, no, na kung anong yung ginawa ng ating Panginoon, He denied Himself, take up the cross, following Jesus,
Sinunod niya ang kanyang kalooban ng Diyos Ama para sa atin. He deny, no? Kasi alam natin, Diyos na siya eh. Pero, nakita natin sa buhay ni ating Panginoon, nagpag-humble, no? Sa mundong ito, para turuan tayo, tularan natin siya. Amen? Napakaganda. Kasi alam natin, He is the God. No, dumating siya dito sa mundo. Alam natin na siya na ang Panginoon. Pero hindi niya pinapakita. No? Sa kanya. Hindi siya nagsabi, ako ang Panginoon, nandito, kailangan yung sumunod sa akin. Hindi ganoon ang Panginoon. Pero hinumble niya ang kanyang sarili. Para tayo, bilang isang disipulo, followers, Christian, para matularan natin siya. Amen? Kailangan natin, dapat tularan ang ating Panginoon. Sabi dito, we follow Christ because of Christ. No? Sumunod tayo kay Kristo dahil kay Kristo. Mga kapatid, ganun lang po mga kapatid, no? We follow Christ because of Christ. Ganun lang, no? Kailangan natin sumunod kung ano yung pinapagawa sa atin bilang isang Kristiyano, bilang believers. Kung ikaw man dyan, no, nandiyan sa nanonood, disciples, no? Na kailangan natin yung tatlong bagay na hiningi ng ating Panginoon para sa atin. Para tayo ay katanggap-tanggap bilang isang example sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya tayo tumayo. Kasi nga, inulit dito sa Mark chapter 8, verse 34, say, no? Then he called to the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen? Napakaliwanag. Kung tayo ay isang disipulo, kailangan natin i-let go lahat. Amen? Kailangan natin i-deny yung ating sarili. Dapat pasanin natin kung ano man yung problema na dumating man sa atin. At lagi tayong be still, manatili sa pamaanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful verse, Panginoon, scripture today, Lord God. Thank you for your amazing power, Lord God. Thank you for your amazing presence, Lord God. Thank you, the Holy Spirit upon us, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong hinahayag mo, Panginoon, O, para sa amin. Hindi to para sa akin, Lord. Para sa lahat, Panginoon, O God. Lord, I know, Father God, na tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano lakaran, Panginoon, ang buhay Kristiyano, Lord God. Lord, thank you for everything, Lord God. Lord, salamat sa paalala, Panginoon. Walang iba kundi, Panginoon, ikaw lang Diyos. It's all about you, Jesus Christ. Kung ano man yung sa aming sarili, Lord God, we surrender of all, Panginoon, to you. Because you are the King, Panginoon, in every one of us. Salamat, Panginoon, O God, sa bawat isa, Lord God, na nandito, Panginoon, O God. Salamat sa online, Panginoon, na walang sawang nanunood, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon. Malayo man sila, Panginoon, O God. Lord, we thank you, Lord, for the blessing, sa pagpapala, Panginoon, sa grace mo, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa awa mo para sa amin, Lord. We thank you, Lord God. Lord, salamat sa bawat isa na nandito, Panginoon, si Pastor Rich, Panginoon, O God, si Ate Mai, Panginoon, O God, si Coach Jeff Rayson sa Panginoon, O God. We thank you, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, O God, ang bawat isa sa kanilang pamilya, Panginoon, O God. Lord, guide him, Panginoon, O God. Nawa, Lord, i-bless mo pa, Panginoon, ang bawat pamilya namin, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, O God. Bagus malayo kami, Panginoon, O God. Lord, I know na nandyan ka, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, O God, na manawaan namin araw-araw, Panginoon, kung ano man yung revelation mo para sa amin. We thank you, we glorify your name, in Jesus' mighty name. Amen at amen. Thank you, and God bless everyone.